Turuan kita ng mas malinaw, detalyado, at malalim ang prolegomena sa systematic theology. Ito ang unang pundasyon ng buong pag-aaral. Ano ba talaga ang prolegomena? Ang salitang prolegomena ay mula sa Griego, pro, bago, plus legein, magsalita o sabihin. Ibig sabihin ay mga bagay na sinasabi ng una o prefatory remarks, ang mga paunang salita o introductory matters bago talaga magsimula ang pagtalakay sa mga doktrina. Sa systematic theology, ang prolegomena ay ang pamamaraan at pundasyon ng buong gawain. Tinatalakay nito ang mga tanong na paano at bakit, bago ang ano. Paano natin gagawin ang theology? Saan galing ang ating kaalaman tungkol sa Diyos? Ano ang tamang pamamaraan para maunawaan ang Biblia ng tama? Ano ang papel ng katwiran, tradisyon, at karanasan? Ito ay parang GPS o mapa bago magsimula ang mahabang paglalakbay. Kung walang maayos na prolegomena, madaling mawala, maging inconsistent, o maimpluwensyahan ng maling presuppositions, mga paunang palagay, mga pangunahing topic sa prolegomena. Narito ang karaniwang mga saklaw nito, batay sa mga klasikong akda tulad nina Louis Berkhoff, Wayne Grudem, at iba pa. 1. Kahulugan at kalikasan ng theology. 2. Ano ang theology? Literal. Theos equals Diyos plus logos, salita, aral. Aral tungkol sa Diyos. 3. Mga uri ng theology. 4. Biblical theology, pag-aaral ayon sa pag-unlad ng kasaysayan sa Biblia. 5. Systematic theology, organisadong pag-synthesize ng lahat ng aral. 6. Historical theology, kasaysayan ng doktrina. 7. Philosophical theology at practical theology. 8. Apologetics, pagtatanggol sa pananampalataya. Bakit kailangan pag-aralan ito? Para malaman ang Diyos ng mas malalim, mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagtanggol ang katotohanan, pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos, sources of theology, revelation, general revelation, Diyos ay nagpapakita sa kalikasan, konsensya, at kasaysayan, Roma 1:19-20, awit 19, special revelation, tiyak na pagpapakita sa pamamagitan ng Biblia at si Jesus Kristo, debat, gaano kalaki ang papel ng katwiran, reason, tradisyon, karanasan at Biblia, halang Wesleyan quadrilateral, scripture, tradition, reason, experience, bibliology sa konteksto ng prolegomena. Madalas kasama rito ang maikling pagtalakay sa Biblia bilang pinakamataas na autoridad, sola scriptura sa Protestant view, inspiration, inerrancy, authority at sufficiency ng kasulatan. Paano natin nalalaman na ang Biblia ay salita ng Diyos? Pamamaraan, method ng systematic theology. Paano mangolekta ng mga talata? Exegesis. Paano isynthesize ang lahat ng sinasabi ng Biblia sa isang topic? Hermeneutics. Tamang pamamaraan ng pagpapaliwanag ng Biblia. Relasyon ng systematic theology sa ibang disiplina. Biblical theology, etc. Epistemology. Paano tayo nakakaalam? Ano ang papel ng pananampalataya? Faith at katwiran, reason, presuppositionalism, nagsisimula sa Biblia bilang pundasyon versus evidentialism, classical apologetics, mga tanong tungkol sa worldviews at presuppositions, mga iba pang mahalagang issue, relasyon ng theology sa filosofiya at agham, contextualization, paano ginagawa ang theology sa iba't ibang kultura, hala sa Pilipinas, mga presuppositions ng theologian, Reformed, Arminian, Catholic, Pentecostal, etc. Prolegomena from above, nagsisimula sa Diyos at revelation, tulad ni Karl Barth, verses from below, nagsisimula sa tao at katwiran. Bakit napakahalaga ng prolegomena? Iniiwasan ang maling aral. Kung mali ang pundasyon, halang sobrang taas ng reason kaysa Biblia, mali rin ang buong sistema. Nagbibigay ng consistency. Lahat ng susunod na doktrina, Trinity, kaligtasan, etc. ay nakabatay rito. Naghahanda sa hamon ng makabagong mundo, postmodernismo, relativismo, science, ibang relihiyon, tumutulong sa personal na pananampalataya. Nauunawaan mo kung bakit ka naniniwala sa iyong pinaniniwalaan, halimbawa ng iba't ibang pananaw. Reformed tradition, Berkhoff, malalim na binibigyang diin ng sola scriptura at covenantal framework. Evangelical, Grudem, simple, praktikal at direktang nakatuon sa ano ang itinuturo ng buong Biblia tungkol sa Catholic, mas malaki ang papel ng tradisyon at church magisterium. Liberal, mas mabigat ang experience at reason, mas mababa ang autoridad ng Biblia.
Sa Protestant Evangelical view na madalas gamitin sa Pilipinas, ang Biblia ang pinakamataas na autoridad at ang prolegomena ay nagsisigurado na mananatili itong ganito. Kung gusto mo, pwede nating talakayin ng mas malalim ang alinman sa mga subtopic na ito, halang, general versus special revelation o hermeneutics, o kaya'y lumipat na tayo sa susunod na major topic na bibliology. May partikular na aspeto ba ng prolegomena ang gusto mong pagtuunan muna? O may tanong ka tungkol sa isang partikular na denominasyon o theologian? Sabihin mo lang.